Okay guys, pauwi na tayo at tinatid ko lang si Mrs. dito sa Commonwealth Ever. Ngayon pupunta tayo sa tropa ko para maglinis ng throttle body. Makikihiram lang ako ng tools. Hindi ako bumiyahe sa Mubit guys kasi medyo inaatake ako ng anxiety ko, kaya inisip ko lang na magawa. Linisin ko na yung throttle body ko. Ano kasi ako anxiety, hyperacidity, yan. Pag umatake yung acid ko sa dibdib, hihirapan ako huminga, nagpapanik ako, saka nervyos. Hindi ko naman pwedeng damdamin kasi lalo lalala ka pag yung na-stress ka, gano'n. Dapat libang-libang lang ng sarili. Libang lang tayo para hindi lumala yung anxiety natin, para ma-overcome din natin siya. Tayo nga sa Commonwealth guys. Dadaan pala ng Commonwealth na motor, kailangan sa motor lane lang kayo kasi dito muntikan na masita ako rito, titikitan dapat ako eh, kaso nakiusap na lang ako. Nasabi ko sir, hindi ko po alam kasi nagit-git na ako ng truck nun eh, kasama ko si Mrs. Ngayon, ang nangyari, nasa gilid ako ng lane, nasa may bus lane. Oo, tama. Kasi mag-u-turn ako nun eh. Pinara nila ako dito. Guys, ang ganda ng daan dito, palto na. Sana hanggang doon, maayos na kanina dinaanan natin. Kaso dito wala pang motor lane, di pa nila nalalagyan. Ayan, dito nalagyan na nila rito. Kasi nung nakaraan hanggang doon lang yan sa may footbridge eh. Kaya mga ganyan guys, yung pagka magsisignal lang naman papunta dito, huwag yun ang bubusin na. Kumbaga, pabayaan nyo na lang. Yan, tulad yan, diba? Signal yan, binisinahan. Hindi naman mag-i-stay ng motor lane yan. Kasi ano rin yan. O, diba? Hindi pa alam din yung ibang, meron lang kasi mga ibang mga driver na hindi nakakaintindi. So yan yan, no? Yung UB na yan, no? Diba? Nagbibigay pa rin siya ng lane kahit pa paano. Kahit nasa liris yan.
Kasi meron mga ibang driver na talaga nasa gitna. Binubusinaan mo na, naka-stay pa rin sila sa motor lane. Yan, dyan ako nahuli guys, oh, kasi nandun ako sa gilid, sa may trap lane. Dyan ako sa camera ko guys, medyo bago pa lang ako nagdagat kasi wala pa akong pambiling cellphone eh. Mga ganda-ganda eh, mga ginagamit nila pamula. Na makakabilin tayo nun soon. Makarecover lang tayo sa anxiety natin. Kaya ako napili mag-vlog para malibang-libang ko yung sarili ko. Yung anxiety ko kasi sit ako nang isip eh. Halos 1 year rin 2 months na yung anxiety ko. Dito na tayo mag-i-U-turn guys, papuntang Katipunan. Yung anxiety ko guys, medyo tumagal na ng 1 year and 2 months. Dahil nasa aking GERD or heart acidity, gastroesophageal reflux disease. Doon kasi ko una na sa acid ko. Nag-iinom kami noon. Ano pa nangyari sa akin? Nag-iinom kami noon. Tapos mahilig din kasi ako sa soft drinks eh. Soft drinks Cobra, yan. Soft drinks Cobra, umiinom ako ng walang kain. Ano nangyari sa akin noon? Day off ko kinabukasan na uminom ako ng gin ata, gin. Wala pa siguro, isang set pa lang natitimpla namin. Tapos pag shot ko, parang lumamig yung tiyan ko. Pag lamig ng tiyan ko, umakyat hanggang dibdib ko. Doon na ako nahirapan huminga. Doon na ako nahirapan huminga. Doon na ako nahirapan huminga guys. Tapos yun, nagpanik na ako nun. Nagpanik ako, buti nandun yung tita ko na nurse. Tinanong niya kung ano nangyari sa akin. Sabi ko, tita, parang lumakit sa dibdib ko, hindi na ako makahinga. Tapos binipi nila ako, 160/100 na ata yung binipi ko nun. Pag-ibig na sa akin, bumili sila ng pineapple juice, pinabili ni tita para kumalma ako. Yun din. Kinabukasan, hindi na ako nanigarilyo, hindi na rin ako nag-inom. Yun. Tapos, nung ano na yun, napaisip na ako na napaisip. Sabi ko din sa sarili ko ba, naisip ko, may sakit pa ako sa puso. Tapos after 1 month, parang nagsilabasa yung mga sintomas sa akin. Parang nahirapan na ako huminga. Tapos nahirapan ako huminga. Tapos ano pa ba yun? Laging parang natakot na ako. Yun na yun, parang natakot na ako nun. Sabi ko sa sarili ko, ano nangyayari sa akin? Bakit ganito? Takot ako. Ultimo sa bahay namin, takot ako lumabas sa gate namin. Takot ako lumabas sa gate namin. Pag lumabas ako sa gate namin, ninenervous na ako.
para ako natatakot, iniisip ko kaagad, aatakihin na ako sa puso. Ganun. Then sabi ko, parang habang tumatagal, hindi na rin ako makakain. Kasi pag kakain ako, ayun na naman iisipin ko, pag kumain ako, parang iisipin ko yung kakainin ko, para sa lalamunan ko, hindi na naman ako makakain. Hindi na naman ako makakain ako. Sabi ko, ano ba tong nakaramdaman ko na to? Ilang buwan pa lang yun. Wala kasi akong idea dati sa anxiety. Anxiety, hyperacidity, GERD, yan. Wala akong idea dyan. Kumbaga, tapos ang nangyari pa nun, yung sigarilyo, biglaan tigil, hindi pala pwede. Kailangan pala uunti-unti mo yung uunti-unti mo yung pagtigil ng sigarilyo hanggang mawala sa katawan mo. Kaya nangyari kasi sa akin, natakot ako, hindi na ako minom ng alak kinabukasan, hindi na ako ng sigarilyo. Kaya yun, pag-search ko sa shoutout pala sa Quit Smoking PH. Doon ako nagtanong dati, yun, yung tumigil ako sa sigarilyo. Tapos yun, yung pagtingin ko, ganun na nga, nicotine withdrawal na pala yung nararamdaman ko. Lumalabas na yung physical ko. Tapos may kasama na palang stress. Hanggang sa tumagal, tumaas yung acid ko. Kumbaga, naging hyperacidity na rin ako. Yun, kaya ako na parang halos after 1 month noon, nagpa-check up ako. Sabi ko, ganyan nararamdaman ko. Dok, ganito yung nararamdaman ko, Dok. Nahirapan na huminga, parang may nakadaga, nangangalay yung mga kamay ko. Tapos, isip ako ng negative thoughts. Kumbaga, yun na pala yung anxiety, stress, naghalo-halo na sa akin. Kaya simula nun, nag-request sa akin yung doktor ng laboratory, ECG, X-ray. Tapos yung X-ray, ECG, laboratory. Normal naman siya lahat. Ang mataas lang sa akin talaga yung uric acid. Inisitahan ako ng gamot, atorvastatin, Urica, omeprazole, yung mga ganyan. Kaso, nabasa ko, hindi pala pwedeng pamatagalan yun. Kaya tinigil ko din. Hanggang sa linibang ko lang yung sarili ko. Linibang yung sarili ko nun. Exercise, jogging sa umaga, jogging sa gabi. Tapos simula nun, nag-search na ako tungkol sa anxiety. Nag-search ako kay Kuya Jim, Orlinoy. Yan, Carlo Dalisay. Tapos ano pa ba? Kay Benjo TV. Mga pinanood ko sila lahat para makampante lang ako. Simula inisip ko, wala akong sakit. Ang ginawa ko noon, yun. Tuloy-tuloy ko lang hanggang sa medyo naka-recover ako. Anxiety pa rin ako, pero yung inaatake pa rin ako ng panic attack, nervous, yung mga ganyan. Hindi naman kasi kaagad mawawala. Kahit kay Kuya Arvin TV, shoutout din pala. Ayan, si Kuya Arvin, guys, nagre-reply din niya sa comment. Halos lahat naman sila nagre-reply. Shoutout din kay Pops Orlinoy, ka-moving rider ko rin yun. Nakita kami sa event ng Bill Sports Arena. Tapos ayun na nga guys, simula nun marami akong sintomas. Susunod i-vlog ko yung mga sintomas na nararamdaman ko. Halos lahat ng sintomas na nararamdaman ko, sabihin ko rin dito.
kasi para kung nararanasan nyo na, maagapan nyo na. Gusto ko sana magpa-psychiatrist, psychologist, kaso nga lang, walang time eh. Tsaka ayoko rin dumepende kasi sa gamot eh. Mahirap dumepende kasi sa gamot. Ayoko ng ganun. Kasi baka mamaya, mahal pala yung gamot. Naubos na, wala ka pambili, hindi ka makabiyahe sa movie. Ayun. Ayun ang mahirap. Siyempre, pag inatake ka ng anxiety mo, hindi ka na makakabiyahe. Di ba? Ayun ang mahirap kasi doon sa mga ano. Paano guys, next vlog, ikukwento ko sa inyo yung mga sintomas na nangyayari sa akin. Ingat kayo palagi, ride safe. Sa lahat ng nagmumotor din pala na nagkaroon ng anxiety, subukan nyo lang magmotor guys. Kahit ako, dati takot na ako magmotor, hindi ko na kaya kasi natatakot ako, baka atakihin ako sa puso. Baka atakihin ako sa daan. Ay lagi ko iniisip, pero sinubukan ko, sabi ko sa sarili ko, bahala na. Atakihin na. Inaatake ako, may pasahero ko. Inaatake ako ng anxiety ko, nahihirapan ako huminga. Tapos para ako rin iniisip sa kinakabahan ng tatakot. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, yung gusto mo, may baba ko lang ng safe ka ako. Kaya yun guys ha, yung mga nagmumotor dyan nagka-anxiety, try nyo lang magmotor para malibang-libang din tayo. Yung kasi ganito, mahirap talaga maglibang ng ganito eh. Huwag naman natin sa sarili natin yun kung ano. Basta sabi nga nila, hindi ako eksperto sa ano, disclaimer lang guys ha. Hindi ako eksperto sa anxiety. Kumbaga yung ano mo lang, mga naranasan ko lang din yun. Ano guys, nandito na lang tayo ha. Ikukwento ko next vlog yung aking mga sintomas talaga na nararamdaman. Marami. Halos lahat marami. Yung iba wala. Pero sa nararamdaman natin, yung iba meron. Yun, ganun. Tsaka kung paano ko unti-unti na overcome yung anxiety, turo ko rin kung paano ko ano. Ayun lang guys. Maraming salamat. Sana supportahan nyo pagka marami akong views dyan. Sige, magtutuloy-tuloy tayo. Ano nyo lang, supportahan nyo lang ako, mga movie rider at anxiety. Dahil mga anxiety. Dito na ako ngayon sa ano, Katipunan, KOMC. Ano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ako nga pala si Kuya Joe's Motovlog. Salamat sa lahat. God bless and ride safe sa mga anxiety at mga biyahe.